Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Mr. Rodel Valdez. Si Rodel Valdez, isang security guard sa Mamburao Occidental, Mindoro. So, sa lahat po ng taga Mamburao Occidental, Mindoro, sa lahat po ng mga security personnel dyan, shoutout po sa inyong lahat. No? Base po yan sa request ni Mr. Rodel Valdez. At shoutout na rin sa lahat ng mga taga Mindoro Island. Okay po. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay susog, no? Susog doon sa naunang video natin regarding po sa pagtalakay sa posibleng pagbuwag ng provincial rate, no? Yan po ay may kinalaman doon sa Republic Act 6727, no? Yung tinatawag na Wage Rationalization Act. Okay. So dito naman po, ito po ay sa point of view ng isang service worker, no? Tulad po natin sa security industry. Ito po ay sa point of view ng isang service worker o ng isang pangkaraniwang empleyado o manggagawa, no? So ngayon, ano ba yung nakikita nating posibleng kapakinabangan pagka po tinanggal ang provincial rate? Okay. So unang-una, dahil magiging pareho ang sweldo ng mga manggagawa sa NCR at sa kanayunan o mga probinsya, so maiiwasan po yung tinatawag na migration. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung migration ng mga worker sa probinsya papuntang Maynila. So, yan po yung unang maiiwasan dyan. Kasi, magtsatsaga na sila dahil parehas na ng sweldo. So meron ng equal opportunity for them na magtrabaho mismo sa kanilang probinsya. So may iwasan po yung migration o yung exodus, no, ng mga manggagawa, ng mga workers sa provinces papunta po sa NCR. So yan po yung isa sa posibleng magandang maidulot. So ang tanong na lang po rito, kung meron pong enough na work opportunity doon sa kanilang probinsya na yon. Well, yan po ay nakasalalay na sa effort po ng mga LGU, mga provincial government, kung paano po nila mapapataas yung yung paano nila mai-encourage yung mga investor sa kanila, no? Okay? So, ikalawa po, pwedeng dahil po mababawasan yung migration ng mga workers sa provinces, so posibleng magdulot po ito ng decongestion, no, sa Metro Manila. Okay? So lalong-lalo na po sa ngayon, no, kung titingnan po natin yung kasaysayan, ako nasaksihan ko po yung pag-operate ng LRT1, no, from Monumento to Baclaran, no. During nang nag-operate yan, I think, di ko na maalala kung 1984, 1985. So, nag-operate siya. So, hindi ganon karami yung mga mananakay ng LRT. Subalit, pagdating ng mga span of 10 years, o lalo na ngayon, ilang taon na ang LRT, no? 30 years o 40 years na. So, kitang-kita nyo na yung paglobo ng mga mananakay ng LRT. Kasi sa paglipas ng panahon, no, lumulobo ang populasyon, dumadami yung manggagawa. Okay? So, dahil ang opportunity ay nasa Metro Manila, no, nasa NCR, so doon po pumupunta. So in that manner, nagkakaroon ng decongestion. Nagkakaroon ng congestion sa Metro Manila. So, kung mabibigyang pansin po yung panawagan natin sa pagbuwag ng provincial rate, so maaring isa sa ma-address po rito is yung decongestion, yung congestion problem, no? So maiiwasan po 'yan, no? Kasi yung density, yung pagkapal ng populasyon ng mga tao sa Maynila, so maaring yan ay medyo kumonti na, maiwasan na. Kasi wala nang magma-migrate papunta, o hindi naman sa wala, kundi mababawasan yung migration. Siguro, kung ikaw ay nasa probinsya na, nakakuha ka na ng trabaho doon, hindi ka na mag-iisip na pumunta ng Maynila. So, ang tanging pupunta na lang sa Maynila, yung mga walang mahanap na oportunidad sa probinsya.
Okay po? So, in that sense, magkakaroon ng ang pagluwas sa Maynila o ang pag-migrate sa Maynila, no? O sa NCR o sa Imperial Manila ay magiging options na lamang, no? So in a large scale, no, in a macro level, kung magkakaroon ng competitive na sweldo yung mga workers, yung mga manggagawa, let's say maitataas yung sahod nila sa pangkasalukuyang sitwasyon. Okay? So, posibleng maging option na rin yung pagpunta o paghahanap ng opportunity ng mga Pilipino sa abroad. Okay po? So sa ngayon po kasi, kaya po nagkukumahog na mag-abroad ang mga Pilipino. Di ba? Kasi maliit o wala silang opportunity o maliit yung kanilang oportunidad na makapagtrabaho at makahanap ng magandang sweldo dito sa Maynila o dito sa Pilipinas, no? So, tingnan niyo po, no? Pag mawawala yung provincial rate, so magkakaroon ang pagluwas sa Maynila o ang pag-migrate sa Maynila ay magiging option na lamang. So ibig sabihin ang magma-migrate na lamang po yung yung hindi makakita ng opportunity sa probinsya. So sila na lamang ang pwedeng ang maaring magpunta ng Maynila. Kasi yung ibang nakahanap na ng trabaho doon o ng opportunity doon, hindi na sila aalis. Unlike ngayon na may provincial rate, halos lahat gustong magpunta ng NCR. So nakukuha niyo po yung analogy. Ngayon, in a macro level sa buong Pilipinas, kung magkakaroon ng competitive o tataas yung sweldo ng mga manggagawa sa pangkasalukuyang sitwasyon, magiging option na rin sa kanila o sa bawat Pilipino yung paghanap ng opportunity abroad. Di ba? Nakuha. Yan po yung gusto nating, yan po yung pangarap po natin sana, no? Sa ganitong sitwasyon. Okay? So yan, no, maaring ma-decongest ang Manila. So it will address the problem of congestion, no? So yung pag-migrate from province to NCR, posibleng maging option na lamang. Okay? Isa pa sa mga posibleng kapakinabangan nito is yung to stimulate consumer spending. So ito po yung sinasabi natin nung nakaraang video, yung pagtaas ng buying power ng bawat Pilipino. Okay? So pagtaas ng buying power. Okay? So tandaan po natin, pag tumaas yung buying power ng bawat Pilipino, okay? So kahit bumaha ng produkto o magkaroon ng surplus sa merkado, may iwasan po yan. Kasi kung mataas ang buying power ng bawat tao, may engganyo silang bumili. Okay? So that is a basic, no, law of supply and demand, no? Pag mataas yung buying power, maraming produkto sa pamilihan, dahil mataas yung buying power, bibili ang tao. Okay? So in that manner, may iwasan yung surplus. Unlike po ngayon, dahil mababa yung buying power, especially po sa provinces or sa kanayunan, no? So, maliit yung opportunity nila na bumili ng mga serbisyo or mag-avail ng mga services, bumili ng produkto. So, in that manner, nagkakaroon ng surplus. Okay? Sa market. Okay? So, that is, no, yan yung isa sa mga batas ng market economy, the capitalist economy. Okay po? No? Kaya nga sabi ng isang philosopher, no, in the person of Karl Marx, later on daw, pagka nanaig lang sa mga kapitalista yung tubo, magkakaroon ng surplus, no? Babaha. Tapos walang kakayahan yung tao dahil nga yung pasweldo subsistent lang, no? Subsistent level lang. So enough lang para mabuhay yung isang worker or manggagawa. Samantalang kung bibigyan mo siya ng isang competitive na pasahod, tatanggalin mo yung provincial rate at magkakaroon ng competitive na pasweldo. So, matataas yung buying power. So, bibili siya ng produkto, mag-aabil siya ng services at produkto. Okay? So, tataas ang buying power. Anong katumbas niyan? Yayabong ang ekonomiya. Kasi yung consumer spending, ma-stimulate yung consumer spending. So, gagalaw ng gagalaw, yayabong, uunlad yung merkado. Okay po?
So, isa pa sa mga posibleng kapakinabangan, no, is that yung bawat Pilipino, dahil competitive na yung kanilang pasweldo, especially sa probinsya, no, mag-iimpok sila. Okay? So, mag-iipon. Okay? So, money savings. Okay? So, in that sense, yung kanilang naipon, pwede silang makaisip ng mga small investment or investment. Diba? So, in that manner, pag nagtagumpay yung kanilang investment, no, magkakaroon ito ng wealth. No? It will create wealth. No? Hindi naman to, kumbaga, so, mai-improve yung buhay ng bawat tao, ng bawat worker, no? So, magkakaroon sila ng confidence to invest. Okay? At pag nagbunga yung kanilang investment, sino po bang makikinabang dito? Of course, yung ating ekonomiya. Okay po, no? So, yan po yung ating pananaw, no? So, basic din po dyan, siyempre, pag naitaas mo yung sweldo, tinanggal mo yung provincial rate, naitaas mo yung sweldo, maging competitive sila, it will boost the morale of employees. So, pag na-boost yung moral nila, no? Yung kanilang moral sa trabaho, di ba? So, yung eagerness nila na pagbutihin pa yung kanilang trabaho, nandun yun. Okay? At isa rin sa posibleng maidulot niyan, no? So, it may lessen the theft incident sa mga kumpanya o yung tinatawag po na pilferage, no? Lalong-lalo na sa mga retail establishment. Di ba? Kasi sa totoo lang, sa tagal po natin sa security profession, no? We are here for almost more than 20 years. Okay? So, nakita po natin yung iba't ibang muka, no? Yung iba't ibang klase ng tao, no? Yung ito po ay base sa experience natin sa mga naiimbestigahan natin dito, no? Nakita po natin yung iba't ibang katwiran sa likod ng bawat krimen. Okay? Tandaan niyo po, no? Pag nagugutom ang sikmura, no, sabi nila, ano bang sabi diyan? Love is blind. Di ba? Sabi nila, love is blind. Hindi po eh. Stomach is blind. Ha? Pagka po nagugutom ang sikmura, no, wala pong kinikilalang batas yan. Yan po yung isa sa mga napatunayan natin. Pag nagugutom ang sikmura, wala pong kinikilalang batas yan. Siguro naman, we are mature enough to understand kung ano man yung ibig nating sabihin dito. No? So, kaya nga sabi ng mga matatanda, di ba? Ang tao pag nagigipit, sa patalim kumakapit. Yung mga basic sayings, di ba? Mga traditional sayings. Pero, sa paglaon ng panahon, pwede mong sabihin na totoo yung wisdom nung kasabihan na yun. Di ba? So, yan po, no? Yan po yung isa sa mga minumungkahi natin, no? Na sana pag-isipan po ng gobyerno at yung mga tatakbo po sa politika ngayong 2025, especially yung mga senador, mga kongresista, and of course, yung mga nasa party list, no? Sana tingnan po natin tong bagay na to. Kasi tandaan po natin, no, doon po sa panawagan natin na matanggal yung maalis yung provincial rate, yan po ay nakaangkla o nakakawing doon po sa modernisasyon sa kanayunan ngayon. Sabi ko nga po doon sa nakaraang video, bumili ka ng sardinas sa pinakamaunlad na syudad dito sa Pilipinas at bumili ka din ng sardinas sa pinakamahirap na bayan o baryo dito sa Pilipinas. Ikumpara mo ang presyo. Okay? Minsan, mas mahal pa sa baryo. O kadalasan, parehas ng presyo. Pero, yung buying power ng mga tao sa nayon, sa kanayunan, mas mababa kumpara dito sa syudad. Okay, sabihin na natin na
Dahil yung ibang aron ay hindi naman binibili tulad ng mga ibang mga gulay, mga agricultural product. Yung iba dyan, sinasabi nila, nangihingi o may mga tanim sila. Given na merong ganyan. So, maaari nating sabihin yan, 10 or 15 years ago or 20 years ago. Pero sa ngayon po, no? Sa ngayong itong kasalukuyang panahon, 'di ba? Grabe po yung epekto ng modernisasyon. Okay? Grabe po yung epekto ng urbanisasyon. Okay? Yung mga dating bukid, yung subdivision na. Okay? Yung mga dating kagubatan, no, mga dating taniman, okay, commercial at industrial complex na. So, sa paglaon ng panahon, marami na pong nabago sa buhay sa kanayunan. Okay? So, maaari nating sabihin na hindi na rin iba yung estilo ng pamumuhay nila dito po sa syudad. Okay po? So, kung meron mang pagkakaiba at kung sinasabi man ng gobyerno na medyo iba pa talaga, so dapat araling maigi. Okay? So, bukas naman po tayo doon sa ibang mga rekomendasyon. Kaya nga ito, kaya po tayo nagbibideo, kaya po natin inilalahad dito para makarating po sa kinaukulan na dapat siguro panahon na para aralin, no, yung batas, Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act, panahon na para aralin po ito kasi 35 years na po, 35 years old na po, turning 40 na po yung batas na ito. Okay? So, siguro naman, yung mga social factors, mga economic factors noon, sa loob ng ilang dekada, 3 dekada o mag-aapat na dekada na, maaring yung mga social factor or economic factors noon, yung lifestyle noon sa kanayunan, maaring naiba na sa panahon po ngayon. Okay po? So, yan po yung ating payak na panawagan. Hindi po tayo lumalaban sa gobyerno, bagkus tayo po ay maayos na nakikipag-engage sa pamamagitan po ng video ito. Okay po? So, maging open-minded lang po tayo, no? At dapat po natin tong pag-isipan kasi nakasalalay po rito yung ekonomiya din po ng ating bansa. Kung sasabihin po ng mga ekonomista na ito ay hindi makakabuti at may masamang dulot, aralin po natin. Saan po tayo pwedeng mag-meet? Okay? Saan po tayo pwedeng maipaliwanag ano po ba yung mga dapat na okay? Mga dapat na gawin. Pero ang mahalaga po, ma-improve yung buhay ng bawat Pilipino. Doon po tayo na ma-improve ang buhay ng bawat Pilipino. Okay po? Kasi sa ngayon, nakikita natin na yung mayaman, lalong yung mayaman. Diba? So talagang nagkakaroon ng matinding disparity. Matinding pagitan yung agwat ng mayaman at mahirap. Ito po yung dapat na malesen. Diba? Kasi siguro naman karapatan po ng bawat mamamayan o ng bawat tao na mamuhay ng disente. Normal. No? Ang sinasabing kalayaan, hindi lang naman kalayaan sa politika, kundi kalayaan sa pagkagutom. Okay? So, yan po yung mas malalim na kalayaan. Okay? So, yung social freedom na tinatawag. Okay po. So, muli, maraming salamat, no, sa patuloy na pagtangkilik at patuloy na panonood ng ating mga video. Umasa po kayo na tayo po ay kaisa ng bawat security expert sa pagpapataas ng kamalayan ng ating mga security personnel. Okay po? Kung minsan na iba po yung ating tema, yan po ay bunsod na rin po ng realidad ng sitwasyon na dapat po natin sigurong talakayin dito po sa video ito. So muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.